masimula siyang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Na sa pamamagitan na iyong pinakamakapangyarihang makamay, ikaw ang gumawa ng tao mula sa likabok ng lupa ayon sa iyong wangis. Ikaw walang mansa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang katulad, walang makahigit at kamangha-mangha. Dahil ikaw ang walang simula at walang katapusan, na ang langit na malangit ang iyong tahanan. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. At sa pamagitan ng iyong pinakamakapangyarihang mga kamay, ikaw ang siyang tagapagpala sa amin sa tuwina. Kung kaya't ang iyong kabutihan at ang iyong malambing na pagmamahal ang siyang susunod sa amin sa lahat ng panahon ng aming buhay. At sa iyong bahay ng kapayapaan kami mananahan hanggang magpakailan pa man. Kung kaya kami ay nagpapasalamat, amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa libu-libong pagpapasalamat, hindi kayang may salarawan salita lamang ikaw ang aming parangalan. Sa lahat ng pagpapala na ibinigay mo sa amin, higit sa lahat sa bagong buhay, mabuting pangatawan sa pagkain namin sa araw-araw at sa kalayaan na aming tinatamasa hanggang sa mga oras na ito. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Ikaw ang pumapatnubay at gumagabay sa amin sa dako ng kapayapaan. Kung kaya ikaw ang aming pinagkakatiwalaan at tagapangalaga at kanlungan at hindi na kayo mangailangan pa ng ibang Diyos. Kung kaya ipakita mo sa amin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang iyong kaligtasan at iiwas mo kami sa lahat ng uri ng kapamakan, sa biglaang kamatayan at kinisgrasyahan. Dahil ikaw ang aming dakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, dahil ikaw ang buhay na walang hangganan. Kung kaya kami ay nagsusumamo sa iyo amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ipagpatuloy mo ang pagsama at paggabay sa amin, dahil malaki ang aming pananampalataya na hindi makaabot ang kapinsalaan sa amin. Nilalapit man ang kamatayan, dahil ikaw ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang siyang mag-uutos ng iyong mga anghel na magbabantay sa amin sa lahat ng aming mga lakad at hawakan kami ng kanilang mga kamay. Kung kaya aming inilalatag ang aming pag-ibig sa iyo, dahil nakilala namin iyong pinakamakapangyarihan na pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo. Kung kaya ikaw ang inaasahan namin na magliligtas sa amin, ang palagi naming kasama at sagot sa aming mga dalangin. Aminin pong dinadalangin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na ipagtanggol mo kami sa lahat ng kapamakan at gayon mo kami matagumpay sa lahat ng panahon, dahil hindi kami magwawagi maliban lamang kung ikaw ay kasama namin. Dahil ikaw lamang ang aming napagkatiwalaang tagapangalaga at pinakadakilang tagapagtanggol, ang aming pinakamakapangyarihang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat ka mga kahanga-hanga at pinakahigit naming kapangyarihan. Ang aming bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo. Ang aming Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na aming inasahan, na sa pamagitan ng iyong walang katulad na karunungan at hindi mapantayan na kapangyarihan, ang aming makaaway na olipasta sa aming paglilingkod sa iyo, ay takpan mo ang kanilang mga bibig, bulagin mo ang kanilang mga mata, at gapusin mo ang kanilang mga kamay at paa, upang hindi sila magtagumpay sa kanilang masamang plano at mga gawain laban sa amin na yung mga minamahal na mga bugtong na anak sa Espiritu, na siyang kumikilala, pumupuri at nagtitiwala sa iyong pinakabanal at pinaksakdal na pangalan. Dahil ikaw lamang amang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang makakahigit, walang kaparis, walang maihambing. Walang katulad, walang makatalo at walang makalaban. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat, kataka-taka, kamangha-mangha, at kahangahangang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang kapantay at hindi mapapantayan ang kaginagilalas na bugtong at buwan na Diyos ng mga Diyos, na ikaw ang aming espiritual na palakol, na siyang paparusa sa mga masamang espiritu
at ikaw ang pinakamatalas na taba na siyang ihiwa sa kaluluwa at pinakamatulis na sibat na siyang lulusob sa salakay may gibaka na daluyong at dilipon sa mga masamang tao na gustong umangkin sa iyong pagka-Diyos at sa iyong kapangyarihan. Kung kaya maraming salamat among Diyos na pinakamagapangyarihan sa lahat sa iyong pagtatanggol sa amin sa tuwina. Sa latang uri ng mga panganib, kapamakan, kalamidad at sa biglaang kamatayan, walang kahit sino mang makagapi, makatalo at makalaban sa amin. Dahil ikaw sa tuwina ay aming kasama. Dahil buo at malaki ang aming pananampalataya na ikaw ang aming tagapagligtas mula sa mga bitag na aming makaaway at kahit pa sa mga nakamatay ng mga salot at pandemya. Tulad ng coronavirus at Ebola, kami ay magtatagumpay sapagkat kami ay tatakpan mo at kukumpupin mo na yung makapangyarihang mga pakpak na siya naming baluti at kalasag. Kung kaya kami ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, hindi sa panaman na humilagpos kong araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil man sa pag-iba na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa aming tagiliran at 10,000 sa aming kanan. Ngunit hindi ito lalapit sa amin. Dahil ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang aming kanlungan. Ikaw ang nagpapatibay sa aming kaluluwa at ikaw din nagtuturo sa amin sa landas ng katuwiran. Dahil lamang sa iyong pinakabanal na pangalan na kahit kami ay maglalakad sa madilim na libis ng kamatayan, wala kaming katatakutan sapagkat ikaw ang aming kaagapay. Kung kaya kami ay nagsusumamo o maasa at nagtitiwala ng aming mga hiniling sa iyo, ay makarating sa iyong pinakabanal na turo ng pag-ibig, habag at grasya. At ibalik mo dito sa amin kasama ito ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dahil ang lahat na ito ay aming inihiling sa iyong pinakamakapangyarihang pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo, ang hari na mahari, Diyos ng mga Diyos, ang aming tagapagligtas, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, dahil ikaw ang aming buhay. Hindi na kami mangailangan pa ng ibang Diyos. Dahil ikaw lang ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Elias, Diyos ni Father Lahi, ang Diyos ni Pastor Lahi, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, ikaw ang pinakadakilang Diyos na mga hukbo, ang Diyos na walang pagbabago, noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Kung kaya kami ay nagtitiwala at sumusunod sa iyong pinakabanal na kalooban, ang nag-isang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen. Diyos nga dili hitungan ang naghatag sa kinabuhi ko. Ikaw nagkabalo sa panginahanglan ko, apan di ko malikayang magduha-duha. Sa hunang-hunan ko, mabalaga o maluya. Ug sa pagtuo, di mo mawadanan. Usaan niya ko karon sa tubangan ko, na nag-awit o ipasinunggan ka. Sa masalanggang naway kabalakan, tuloy kong mawala ang kahadlok ko, aron
sa langgam naway kabalakan. Ako gisulayan, abi ko ako andam, sa kawaladon ko ikaw gipahimutan, nga dapat punta ikaw sa liganan. Apan daghan panutanan nga way katuwagan, maunawa ko makita ang pagkamaayo mo. O sa paghila ko, ikaw ibason ko. Usaan niya ko karon sa atubangan mo, nga nag-awit o ipasinunggan ka. Sa masalanggam naway kabalakan. Tuloy ko na mawala ang kahadlo ko, aron makabaro sa pagtuunihan mo o magmadaugon sa kawaladon ko. Sa masalanggam naway kabalakan. Kasamahan ikaw nagbuhat sa kabulakan, sa kanyang minin, di yun malutigan, bisan kini mahanaw man ikalibutan, apan ako yun di mo ipasagdan. Usaan niya ko karon sa tubangan mo, nga nag-awit o ipasinunggan ka. Sa masalanggam gaway kabalakan. Tuloy ko na mawala ang kahadlo ko, aron magkabaron sa pagtulihan mo o magmadaugon sa kawaladon ko. Sa masalanggam naway kabalakan. Sa masalanggam naway kabalakan. Alright, dalaygon kayong bugtong uboy nga Dios sa mga Dios, Ginoo sa Ginoo, hari sa mga hari, gamhanan sa gamhanan, ang walay mansa, walay buling ug way kasawayan gusaran kami ng lalaki nga mao si Jesucristo nga pinakalabing gamhanan sa tanan ug ang langit sa mga langit sabang iyang puloy-anan. O mapasalamaton kita kanunay sa bugtong uboy nga Dios tungod sa iyang dako nga gugma kaluoy alang kanatong tanan nga mga tao tibuok kalibutan nga nahimuyo igsoon nga iyang binuhat o pinaagi sa iyang nagugugma kaluoy nga gipakita kanatong tanan tibuok kalibutan, ebidensya ni ana nga bisan siya hari sa mga hari, bisan siya Dios sa mga Dios, bisan siya gamhanan sa gamhanan, iyang gitangtang iyang korona sa pagkahari, gihukas iyang pagka-Dios, iyang pagkagamhanan, ni kanaaw diri sa yuta, nagpakatao sa pinakakabos nga kahimtang siya nagantos, nagpasakit, nagpalansa sa kalbaryo sa krus, nagula o nagbuhis siyang dugo dito sa kalbaryo sa krus aron lamang kita niya maluwas o mapasaylo sa atong nahimong kasalanan, ibabaw ni ining kalibutan na sukad pa sa sinugdan igsoon sa atong mga unang ginikanan ug hangtod na karong mga panahona. Busa dalaygon kayo ang bugtong ubing Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. O pasalamatan sa nato ang bugtong ubing Dios sa mga balaang manlilibok ang mga manulunda nga iyang gipadala sa matag usa diri kanato sulod gawas sa atong matag usa ka pinimalay o sa matag usa nato ka mga hinulumang kinabuhi diya sa bugtong ubing Dios nga kining iyahang mga manulunda higala igsoon
mo'y nagakupot kanato silang kusganong makamot, nagatabon sa gamana mga pako aron sa kanunay kita malikay sa bulok sa kadautan, kalit kamatayan datang tao datang espiritu kanisyasan sa dalan kadaot sa itong mga gipang sakyan o sa mga dataong virus nga nagpadupad sa kahanginan nga buot mo pabagsak sa mga bugtong nga nagpigil sa espiritu o sa mga butbuton nga mga propeta o mga bakakon nga mga magtutudlo nga buot mo tukob sa mga karnero sa bugtong ug buhi Dios niining kalibutan nga iyang mga pinalangga sa bugtong ug buhi Dios. Busa magpasalamat ta sa mga lilibo ka mga manulunda sa bugtong ug buhi Dios ibabaw niining kalibutan. Ug sa kanunay nakatatak na tong kasinggasig una ang atong pagpasalamat sa bugtong ug buhi nga Dios tungod sa iyang mga sinugo ning kalibutan nga iyang gipadala kanato nga maoy na nagpahigmata kanato nga kita di ay nalalom sa kangit-ngit nga wa tatug-ani sa mga bakakong mga mensahero sa yawa ning kalibutan ay galagson nga kita wa tatug-ani nga adunay Dios nga kibulungan Dios nga makagagahom ug bugtong ug buhi nga Dios ang mga Dios ang ipilaila ni Father Lai nga wa nagitug-an sa mga bakakong mensahero sa yawa ning kalibutan ay galagson. Muna nga ang mga sinugo sa bugtong ug buhi Dios nagpasalamat ta pinaagi ni Father Lai nga siya ang nagkuha kanato sa yana sa kangit-ngit gidalatan niya sa magkatilang kahayag gipasabot sa balaang minsay o pulong sa bugtong Dios na sulat balang kasulatan nga ang adlaw ipapahulay di ay nga adlaw ikapito mao di ay ang adlaw nga Sabado igsoon nga wa gitug-an sa mga bakakong mensahero ning kalibutan sa yawa igsoon. Busa nagpasalamat ta ni Father Lai ug ang pagbalik sa espiritu sa bugtong nasugo Pastor Lai ang anak ni Father Lai nga siya may gitagan-an sa minsay nga nakapropesiya balang kasulatan nga kung maiwali na iyang gingharian ug pagmataro mulukot tibok kalibutan moabot na ing kaduhang pagpadayag sa atong amahan nga pinakalabing gamhanan sa katanan ibabaw niining kalibutan. Busa nagpasalamat ang dako sa bugtong ug buhi Dios sa mga sinugo sa bugtong ug buhi Dios niining kalibutan tungod kay sila mo'y nagpasiguli sa kasing-kasing sa atong amahan nga pinakalabing gamhanan sa katanan o diri kanato nga mga anak o katawhan sa bugtong ug buhi nga Dios. Busa dalaygon kayo ang bugtong ug buhi Dios ug pasalamatan nato siya sa kanunay sa atong hinaluman nga kinabuhi diya kaniya. Luzon, Visayas ug Mindanao, birada, good boy. Mayong gabi, dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Adlaw nga Lunes, pizza 10 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2025. Kumusta kamong tanan? Kinina usab ang inyong kabirada sa mga bakakong propeta o mga bulaang magtutudlo nga wa nagtudlo sa kamatuoran sa kahayag sa bugtong sa balang pulong sa balang kasulatan sing ngari pagmatarong Brother Oliver Maglasang sa kanunay. Ako nagpasalamat sa atong mga kaigsuunan ilabi na sa atong isika magtotoo Luzon, Visayas ug Mindanao nga sa kanunay nagasuporta sa tanang tulumanon o mga live sa social media igsoon. Gikan kang Pastor Ben sa iyang live sa atong mahal nga pinalangga nga Pastor Claudio sa atong sigaw na katotohanan Word of Truth, Elder Albert Buntilaw ug sa kang Elder Buntilaw usab o kang Elder Arbole og niining inyong ubos nga higalas kanginan Brother Oliver Maglasang og sa tanang mga kaigsuonan nato nga naga hatag og pamaagi sa pagdala sa minsay sa balang pulong gingharian pagmatarong nga kini mulukop tibok kalibutan igsoon. Musa nga nagpasalamat ta diya kaninyo igsoon ang inyohang way puwas nga pagsuporta sa pag-follow, pag-like, pag-share sa mga gamanang pulong sa bugtong ug buhi Dios sa mga live nga sa atong mga kaigsuonan o diri kanatong tanan igsoon nga sa kanunay nagmasinugtanon sa balang pulong sa bugtong ug buhi Dios og nagmatinuohon gayod sa kinasing-kasing nga atong gihalad sa bugtong ug Dios ang atong pagkamahigugmaon magiluluyon ug sa atong pagkamatinabangon ug sa atong mga gitawag og pagpakig-ambit igsoon sa pagdait gikan sa bugtong ug buhi Dios diri kanato nga mga anak o katawhan sa bugtong ug buhi Dios. So kumusta kamong tanan? Sa kanunay ato din gipasalamatan ang atong mga devoted nga mga division magnet pastors Luzon, Visayas ug Mindanao. Unang-una diya sa Makahambos, Cagayan de Oro City kang Pastor Ben o kauban sa tibok pamilya sa tanang mga pastor gelder, mga kingdom citizens sa buong Division 1 nga mga misyonero sa gingarian sa bugtong ug buhi nga Dios kauban sa matagusan nila ka mga pamilya. So kaninyong tanan Division 1 sa pamuno ni Pastor Ben kaninyo maalagaron. Saludo ako, dalaygon ang buhi nga Dios. Division 2 diya sa Upper Luinab Branch, Iligan City nga gipamunuan sa atong devoted magnet pastor Pastor Edgar Calo
kauban siyang tibok pamilya sa tanang mga pastor elder, kingdom citizens sa buong Division 2. Kaninyong tanan, ako magpasalamat di kaninyo sa way puwas ninyong pagtinabangay o pagmahalay sa kanunay sa matag usa nga ato mga kaigsuunan o sa bisan kinsa pa nga mga katawhan nga ato nga kasilinganan o sa bisan kinsa pa man nga atong masalamuha sa matag adlaw igsoon. So kaninyo tanan Division 2 gipamunuan ni Pastor Edgar Calo, kaninyo mga alagaron, saludo ako, dalay ko ng buhay nga Dios hangtod sa kanturan. Division 3 gipamunuan usab sa atong Division Magnet Pastor Claudio Portalo Bosmion diya sa Margo sa Tubig, Sambuanga del Sur. So may gabi kaninyong tanan, amping-ampo sa kanunay tungod kay sayod ta nga ang panahon karon ning abot na ang gitawag og kung sa balang kasulatan pa kana pagpaamgo og pagpakita sa bugtong ubay Dios nga gusto niya nga ang tanang tao tibok kalibutan mo luhod, mo simba, mo daig, mo pasidungog, mo pasibantog, magpasalamat sa bugtong ubay Dios og dili nila ang ayan nga respeto ng kalibutan, nga buhat sa kalibutan nga wala na uyon sa kabubuton sa gingarian sa bugtong ug buhay Dios para sa iyang kasuguan igsoon. Muna nagpasalamat nga kaning pagpahigmata pagbadlong sa bugtong ug buhay Dios ni ilabi na kining gitawag nga mga trahedya igsoon, dili pud ta angayan nga ni moingon ta nga sila nahitabuan ni ana og kita wala, dili pwede igsoon tungod kay ang gusto sa bugtong ug Dios nga kitang tanan tibuok kalibutan magmainampingon, magmainampuon, magmapasalamaton kanunay sa pangalan ug pulong gingari ang pagkamatarong sa bugtong ubong Dios ibabaw nining kalibutan og katong mga nahingtungdan ato usab silang giampo sa kanunay nga ang ilahang matag usa ka pamilya, matag usa ka kaugalingon anaa sa safety nga pamaagi gikan sa bugtong ug buhi Dios sa Dios nga Jesucristo og sa ato mga kaigsuonan diya sa Division 3 sa pamuno ni Pastor Claudio Portalo Bosmion. Maayong gabi, dalaygon ang bugtong Dios. Saludo ako kaninyo, dalaygon siya sa kanunay. Division 4, Pastor Joseph Salig, kauban sa tibok pamilya tanang mga pastor gilder sa Matugas Alto, Jimenez, Misamis Occidental. Maayong gabi, dalaygon ang buhi nga Dios sa kanunay. Division 5, sa pamuno ni Pastor Nestor Manga kasama ng kanyang buong pamilya, lahat ng mga pastor at elder sa buong Palawan at buong Luzon na ating mga kapatiran sa panampalataya sa kaharian at katuwiran sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po. Purihin natin ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos. So atong Sabado igsoon sa baliklantaw nato ug alang sa atong mga commentors, reactors nga atong mga kaigsuunan nga full supportive sa programa sa bugtong ubay Dios sa social media, kaninyo usab ang inyong mga pagpa-shoutout, komentaryo o mga pagpaambit igsoon nga mga balaang pulong usab gikan sa bugtong videos na sulat balang kasulatan, pwede niyo ibutang diya sa comment section unya aron atong tagaag pagdagad unya na usab aron ato nga makita igsoon ang inyohang walay puwas nga pagtabang sa pagsuporta sa sabwag sa gingarian o pagkamatarong balang pulong sa bugtong ug buhi nga Dios igsoon higala. So magpasalamat po ninyo nga mga followers, mga friend online sa atong gitawag og sa social media igsoon. So unya tagaan nato pagdagad ang inyohang mga pagpa-shoutout o mga pagpaambit igsoon. O katong Sabado ato nga baliklantaw ang tema nga naguluhan og part 2 to siya igsoon. Ang gitawag to siya og ikaw ba ang sundalo sa Dios nga sa kanunay mainampingon og mainampuon, matinabangon, mahigugmaon, magiluluyon og dapat masinugtanon sa imuhang gitawag og brigade general or gitawag nato igsoon og ang atong leader igsoon nga mao ang bugtong ug buhi nga Dios nga ang iyahang kuman igsoon nasulat bala ang kasulatan dapat nato na siyang pagabuhaton og dili ta mag-apil-apil sa buhat sa kalibutanon nga pamaagi tungod kay dili mosugot ang bugtong ug buhi Dios nga ikaw nagasunod sundalo ka sa
espirituhan ng pamagi apan ang imong buhat igsoon kalibutanon igsoon. So dili ka pwede nga i-appeal ang imong kaugalingon diya nga pamaagi tungod kay dili mo sugot ang bugtong ug buhi Dios, ang ato ang Brigadier General nga mao ang bugtong ug buhi Dios nga Hesus Kristo. So karong gabi una no sab hula man nato makadyutin yung idulungog o ang bago ta mo ampo igsoon ang tema di ay nga ato pagasawan sa pagtuon ning kagabion sa bugtong ni Dios sa iyang programa social media, tema nga naguluhan, Deny Yourself and Follow Jesus Christ. Okay? So bago ta igsoon, so nganong ato mang i-deny atong kaugalingon ug mosunod ta sa bugtong ni Dios tungod kay nay nakita sa bugtong ni Dios nga dapat natong bag-uhon sa atong kinabuhi ug dapat natong utrohon sa pagpamaagi ang pamaagi nato nga dili mao nga pamaagi gikan sa bugtong ni Dios na sulat balaang kasulatan. So unsaon nato pagpamaagi nga ato ni siyang maipadaplin igsoon kining naa nato sa sulod nga mapagawas ni tungod og gumikan sa balang espiritu kam kaalam sa bugtong ni Dios siyang balang pulong na sulat balang kasulatan nga ato ni siyang maipadaplin ug atong sundon ang bugtong ug buhi ni Dios igsoon. So manghinaot ko, idukot ang ulo igsoon atong iampo sa balang espiritu kam kaalam sa bugtong ni Dios sa man Dios sa Hesus Kristo nga sa kanunay manghinaot kita ang iyang balang espiritu magagiya kanato sa iyang balang pulong na sulat balang kasulatan nga makita nato yung kinahingdanon sa balang buhat na sulat balang kasulatan igsoon. Tungod kay gusto nato nga ang iyang balang pulong mao'y mahimo nato minsay sa itong kagulingon ug sa dihang maminsahian atong kagulingon igsoon ato na sa kining makinabuhian sa matag adlaw ug sa dihang makinabuhian nato ni sa matag adlaw igsoon iyang balang pulong sulat balang kasulatan ang iyang balang espiritu kam kaalam mo'y magagiya kanato aron magabuhat kita sumala sa pagsunod sa kabubuton sa bugtong ug buhi ni Dios na sulat balaang kasulatan dalaygon ng bugtong Dios. Amen. So karong gabi una na manghinaot ko andam na usab inyong hunong kasing-kasing sa pag-abli niini sa pagkaong espirituhanon sumala sa balang kasulatan sa Mateo 4:4 ug andam na usab ang inyong papel, notebook, ballpen ug Biblia tungod kay importante ang balang pulong sa bugtong ni Dios nga atong pagsawan sa pagtuon pagkaong espirituhanon karong gabi unang ihatag sa bugtong ug buhi Dios. Okay? So deny yourself, follow Jesus Christ. Dirita una nato igsoon nga pagasawan sa pagtuon ng gamanang pulong sa bugtong ni Dios diri nato makita sa sinulat ni Apostol Mateo igsoon kapitulo 16 bersikulo 21-25 igsoon. Mateo Kapitulo 16, 21, 25. Dalaygon kayo ang bugtong ug buhi Dios sa mga Dios sa Hesus Kristo ug ato din gipanimbaya ang akong mahal sa kinabuhi, ang akong dato and only lovable ug very supportive nga kapikas kinabuhi. Ang akong Bibisel, Maricel Maghanoy Maglasang ug akong Kuya Brens nga mo'y magbantay siyang Bibi Abigail nga palangga ni Papang. May gabi kaninyo. Sa mga Alvarez family, Flores family, Maghanoy, Mihurada o diha sa akong mama kang Commander Gaga Maglasang sa Iligan ug sa akong mga igsoon ug sa akong mga pagumangkon may gabi kanyo diha sa akong mga apo ug sa mga anak diha may gabi kaninyo ug unya ato itiwas unya ang atong pagpa-shout out o pag-greeting section si isulat niyo daan sa comment section or atong basahon unya human sa mga pipila ka mga pahinomdom ug tungod kay nagkwanta tungod kay atong oras naapod si Pastor Ben mag-live po siguro unya igsoon. Okay? So dito Mateo kapitulo 16 bersikulo 21 paingon 25. Pasalamatan nato ang bugtong ug buhi Dios sa Dios nga Hesus Kristo siyang balaang pulong na sulat balaang kasulatan. Ingon dire sa 21. Mula noon ay ipinalam na ni Jesucristo sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. So yan ang pinaalam ng bugtong at buhi Dios sa kanyang mga alagad, kaibigan kapatid. At tayo rin ay nalaman natin na ang kanyang ipinaalam sa kanyang mga disciple ay natupad, kaibigan kapatid. At walang hindi natupad sa kanyang itinuro at ipinaalam ng bugtong at buhay na Diyos. Verse 22, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon,
huwag namang itulot ng Diyos. Kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesucristo at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Bakit, kaibigan kapatid? Bakit nasabi yan ni Apostol Pedro sa bugtong at buhay na Diyos? Kasi concern lang siguro siya na sinabihan niya na Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos kailan may hindi iyan mangyayari sa iyo. Di ba, concern lang? Kung tayo nga, kaibigan kapatid, pag ganyan ang sinabi ng bugtong at buhay Diyos, automatic rin, yan din ang ating masabi. Kaya nga pag mismo ang bugtong na sugo, pag sinabi niya ng ganyan, sabihin naman natin na, mahal na pastor, pangulo, hindi sana yan mangyayari. Pero kaibigan kapatid, maganda ang ating concern sa bugtong at buhay Diyos, kagaya ni Pedro. Ang tanong, kaibigan kapatid, bakit nagalit ang bugtong at buhay Diyos? Kasi ano na yan prophesy na yan, kaibigan kapatid. Pag iyan ay nakasulat na sa banal na kasulatan, kaibigan kapatid, walang ni isa na makahadlang, kaibigan kapatid. Kaya nga, sinabi ng bugtong at buhay Diyos, yang nasa isip mo, ano ang sinabi ng bugtong at buhay Diyos? Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Bakit, kaibigan kapatid? Kasi hindi natin kinompronta ang ating sarili na dapat tayo ay naging focus doon sa tinatawag na prophecy, kaibigan kapatid. Kaya nga ngayon maraming naglilitawan na mga taong nag-aangkin sa kanilang sarili, self-proclaiming, kaibigan kapatid, pero hindi naman nila dapat pinufocus yung puso't isipan nila sa banal na salita ng bugtong at buhay Diyos kung ano ba talaga ang dapat nating unahin sa ating sarili, kaibigan kapatid. Kasi gusto ng bugtong at buhay Diyos na ayaw niya na itong ating puso't isipan na tayo ay magiging sa Bisaya pa, murabi tawtag mga naikabalaka, kahadlok o kahangawa, igsoon, nga naputay mga pangandoy nga dili mo ay pangandoy sa bugtong ug Diyos sa Bisaya pa igsoon. Mo nay gusto sa bugtong ug Diyos. Kaya nga sinabi niya, ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. 24, sinabi ni Jesucristo sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagdanai sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay, magligtas sa kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Purihin natin ng isang bugtong at buhay Diyos. So nakita natin ang point of authority ng bugtong at buhay na Diyos para sa ating buhay, kaibigan kapatid. Na tayo man, kung naghangad tayo na sumunod sa bugtong at buhay na Diyos, na magligtas sa ating buhay, dapat nating huwag kalimutan na ang ating buong pagkatao ay naaayon ba sa espiritual na kalooban ng bugtong at buhay o sa pangmaterial na puso't isipan. Yan ang ating dapat bigyan ng pansin sa ating panampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya sabi niya, ang naghangad na magligtas sa kanyang buhay ay mawalan nito. Bakit? Kasi may point, may tuldok. Mawawalan ng kanyang buhay. Ang magligtas, ang naghangad na magligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. So kung sa Bisaya pa kung magluwas-luwas kasi mong kaugalingon nga gusto ka nga musunod sa pangalan og pulong sa bugtong ug buhi nga Dios, pero ang imong pangandoy igsoon personal interest, sa mawala ra gyapon ang tanan igsoon, apil imong kinabuhi. Kasi personal interest yan. Hindi yan para sa Diyos. Kasi kung para sa Diyos man yan, kaya nga alam nyo yung pastor na binaril ang kanyang head pastor sa kanyang division. Kasi naghangad sila
Hindi naman natin sila masisisi kasi ang hinangad nila siguro pinagpromisan sila ng kanilang head pastor na bigyan kayo ng SSS, GSIS at may sweldo kayo. Kaya nga sinabi ko sa mga taong naghangad ng sweldo sa kanilang trabaho, kaibigan kapatid, ito po ay masakit nating pasanin sa ating buhay. Kasi naghangad tayo ng sweldo eh. Ha? Dito, kaibigan kapatid, bakit ito nasasabi natin? At sa punto ito, nasabi ng bugtong at buenos sa panulat ni Apostol Mateo, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Bakit, kaibigan kapatid? Ha? Yung binaril, kaibigan kapatid, at yung nagbaril, puro yung naghangad, kaibigan kapatid. Anong hinangad nila? Yung siguro, kasi sabi niya, bago niya na nabaril daw, kasi matagal na siyang nagsabi sa kanilang head pastor na bigyan siya ng SSS, GSIS, ano pa, yung mga ganito ganyan na pang monthly, pang weekly, pang yearly. So ganyan ang kanyang sinabi, kaibigan kapatid. Kaya nga dito rin sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos at sa katuwiran, dapat ang ating hangarin, kaibigan kapatid, ang kaligtasan ng ang buong mga buong manampalataya. Hindi yung ang hinangad natin yung pangsweldo ng ating sarili. Kaya nga sabi ng bugtong at buhay na Diyos sa Bisaya pa, lihok tao kitabangan ko ikaw. Subuot pasabot igsoon, kining pagtrabaho na to sama ni Pablo, ni Pedro igsoon, ni Juan, ni Santiago, ni Mateo igsoon. Nagtrabaho to sila. Igsoon. Wala to sa nagsalig sa kita sa simbahan, igsoon. Wala to sila nagsalig sa gitawag og kapulo lang. Kundi nilihok to sila, igsoon. O sa ingon Pablo, para dili ko makapabugat kaninyo. Naamay maabuno na to gikan sa simbahan, pero kaning gitawag og magpaabot ta kanang gitawag og kanang bitawng sa kinasingkasin nilang idulot nimo, igsoon. Pero dili jud ka nga munim your price to pay your gitawag og trabaho, igsoon. Mo ni pasabot sa bugtong og videos. Huwag tayong maghangad ng tinatawag na yung kaligtasang material, kaibigan kapatid. Kaya nga nagawa na niya. Nabaril na niya. Kasi matagal na siyang nagsasabi na gusto ko na makuha ng itong ganyan, ganito, ilang taon na. Kung i-review niyo ang kanyang investigation, kaibigan kapatid. Hindi naman natin sila may sisisi. Kaya nga dito sa kaharian, tumatawa ako kasi yung kabila, sabi nila, may sweldo daw sila. Kinukuha nila, koleksyon nila, sweldo nila. Kung patay ka, bata ka. Ha? Oh, kaya nga tinanong ko kung kayo ay naghangad ng sweldo upang magligtas sa inyong personal na pangangailangan, sweldo sa simbahan, ha? Kada sa Bisaya pa, kada Sabado ra magamit, igsoon. Kada Sabado ra mong sigig minsay. Hindi man tingalay na pwede nga magkuha kag sweldo inana, igsoon. Kada Sabado, natural magyud kay simba miyo kamo. Kung dili ka mo participate ka mo ato kag kuan, igsoon, kung naka-assignment. So okay ra na, plitihan ra siguro ka. Igsoon. Pero di jud ka ingon nga magdawat kag sweldo, igsoon. Ha? Pasti lang paita, igsoon. Naghangad na magligtas sa kanyang buhay ay mawala nito. Kaya nga nawala na Ha? Nabaril, binaril, o yung nagbaril naman, di ba? Malasuwa, pakinggan kaibigan kapatid, pastor pa naman. Dito, yung personal interest mo upang magligtas sa iyong pamumuhay, kabuhayan, ginawa mong negosyo itong pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, yung kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, ginawa mong negosyo. Ha? Ano bang hinangad mo? Magligtas sa iyong pangsariling kabuhayan? Kaibigan kapatid, mawalan ka nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kaibigan kapatid. Anong gusto ng bugtong at buhay na Diyos? Pag ikaw ay nagpursige na manampalataya, nagpursige
na magdadala ng banal na salita ng bugtong at buhay sa kanyang kaharian at katuwiran at buong puso't isipan mong ginagawa iyon. Nawala ka, hindi mo hinangad na kasi may sweldo kami, may monthly, may yearly, may everyday pamasahe, everyday na pangkain pa, may pang-auto pa, may pangbigas pa. Kaibigan kapatid, kaya nga sabi ko sa kanila dapat nag-house to house kayo. Kung tumanggap man kayo ng sahod, yan ang hinangad niyo sa inyong buhay. Gusto niyo maghangad ng sahod na kayo ay tatawaging misyonera, kaibigan kapatid. Sabi ng awit kada balay atong bisitahon. Yan ang totoong misyonero. Kada balay, hindi yung balay sambahan. Kasi, ano na yan magdawat kay kag sweldo igsoon. Buot pasabot kato siya igsoon. Sige ko to siya lakaw ko no. Ako no siya brand sa Marawi paingon sa kuan igsoon. Okay gyapon to igsoon. Mo bitaw ingon ko di na to siya mabasol. Nga duga siya sa serbisyo igsoon naa siya gitawag og gipangayo silang head pastor. Muna ingon ko kani si magtutudlo, mayon ko nga gusto ka mahimong silugo kani si propeta lahi dibura igsoon. Gusto mo mahimong usa ka leader. Paningkamuti gyud ninyo. Paningkamuti ninyo. Nga kaninyong gi-offer sa inyong membro nga swelduhan ta mo. Paningkamuti gyud ninyo nga inyo ginang ma-afford. Ma-afford gyud ninyo. Kay basi mahitabo mo tong isa dito. Wa na mo ka hatag. Di mapusila na po mo. Problema, gimon ako. Kaya nga naman, wa inyo manggianad sa gitawag og pamaaging kalibutanon nigso. Bilang tayo manampalataya, mga pastor, messenger, sa banal na salita ng bugtong at buhay ni Diyos, para sa magandang balita sa kanyang kaharian at katuwiran, ay siguraduhin mo kaibigan kapatid, yung pagdadala mo ng magandang balita, hindi yung magandang kita, kaibigan kapatid. Kaya may nagsabi sa akin mga friend natin mga katrabaho ko, Pastor, ano ba, magkano bang sweldo mo, sahod mo sa iyong pagla-live at sa iyong ganito, ganyan? Sinabi ko, wala ni piso. Laki mata nila, kaibigan kapatid. Bakit? Yung pastor nyo, hindi ba hit pastor nyo, hindi ba nag-o-offer ng ganito, ganyan? Hindi kami mahilig ng ganyan. Ang hinangad naming sahod, yung salvation, eternal life, kaharian. Gusto naming itong taos puso naming inaalay ang aming buhay para sa gawain sa bugtong at buhay na Diyos. Para tayo ay tingnan ng bugtong at buhay na Diyos. Yan ang aking anak. Hindi siya naghahangad ng material na bagay. Kundi ang hinangad niya ay espiritual na bagay. Gusto niya doon. Sa akin yan, I don't know. Sa iba. Sa akin, kaibigan kapatid, ni Kusing, hindi ako nagsasabi sa mga pastor at sa mga mula pa kay Father Lai at sa kang Pastor Lai, kaibigan kapatid. Hindi ko sinasabi, Pastor, bigyan mo ako ng ganito, ganyan. Tayo pa nga ang nagbigay. Kaya ba yan ng mga leader ngayon? Kaya nga gusto nila mag-leader kasi sila ang gustong bigyan Alang-alang sa ating paghangad na magligtas sa ating buhay. Kung tayo ay mawalan ng buhay alang-alang sa trabaho natin, bilang manampalataya, bilang messenger, kaibigan kapatid, ay walang problema, kaibigan kapatid. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, magkakamit ka nito. Makamtan mo yan, kaibigan kapatid. O sa Bisaya pa, antos lang. Antos, ikson. Si Bilma bitaw, Judian, Jipre, nasantos man to sila. Bitaw, ikson. Dili na to ni ingon nga, kini hagit ni ikson. Ngano ni abutan nga punto ikson? Tungod kay, bakit
Sinabi ng bugtong at Diyos, deny yourself. Ha? Sabi niya dito, sabi ni Jesucristo, sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ha? Lagyan niyo ng close parenthesis yan, kaibigan kapatid, upang hindi niyo makalimutan. No? Kung tayo man ay sumunod sa bugtong at buhay na Diyos bilang alagad niya, tingnan natin yung ginawa niya noon, yung pumunta siya dito sa sanlibutan, kaibigan kapatid. Bakit? Sinabi ba niya, lumakad kayo, may sweldo, ito sweldo mo. Kaya dito nabasa natin, Panginoon, may dalawa ako ditong sintabo at dalawang pagkain. Pwede na yan. Lumakad na kayo. Di ba? Sino nag-offer? Ang Diyos ba? Hindi. Ang kanyang alagad, kaibigan kapatid. Think twice, kaibigan kapatid. Isipin natin. Mag-isip-isip tayo. Kasi kailangan ito eh. We are denying about spirit? No. Denying ourselves for materially matter, kaibigan kapatid. Kasi mahilig tayong, alam nyo ba yung materialistic? Sabi niya ko asawa ay kada na makita silingan gusto pong paliton. O saan yung pagsunod sa bugtong ni Diyos? Sa verse 25, anong sabi ng bugtong at buhay ni Diyos? Ang naghahangad ng magligtas sa kanyang buhay ay mawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa gawain, kaibigan kapatid, para sa kanya ay makakamit nito. Makamtan mo, kaibigan kapatid. Pero ang tao ngayon hindi na eh. Parang hinangad na nila ang kaligtasan sa tiyan, kaibigan kapatid. Luho, kaibigan kapatid. Gusto nila luho at kaligtasan sa tiyan. Wala na akong pakialam sa kaligtasan ng kaluluwa ninyo. Napay yung isang, magtutudlo daw ko, no? Goy. Purigaba, iksoon. Iyahang swing dam. Iawat po sa back to Christ, iksoon. Ang iyahapong lanang gihimo. Gibutan po niya kaligtasan. Ayaw pa maluon. Basta paita iksoon sa mga tao, mga ambisyoso ba? Ambisyosa. Mo nakaingon ko sa mga tao ron nga mura na nangabuang ng tao sa kalibutan. Pero di na to mabasol ang bugtong videos nga dalan ta niya og lunop, linog, gutom, kamatay, sunog, igsoon. Di na to mabasol ang bugtong videos. Why? Kuling yun eh. Panawagan yun ng bugtong at videos upang tayo ay magbalik loob sa kanya. Harapin natin kung ano ba ang kagustuhan ng bugtong at videos. I-focus natin ang ating panampalataya. Manalangin tayo ng mabuti. Kuling, kaibigan kapatid. Ano pa? 2 Timothy chapter 3 10 to 15, kaibigan kapatid. Ikalawang Timoteo chapter 3 10 to 15. Ito po ang sabi. Purihin natin ang isang bugtong at pulis pasalamatan natin siya sa kanyang banal na salita. Verse 10. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo. Purihin ang bugtong at pulis Diyos. Ang aking ugali at layunin sa buhay, tinularan mo ang aking panampalataya. Ayun. Saan tayo tumulad, kaibigan kapatid? Sa panampalataya. Pagtiyaga, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Yun ang sinunod natin. At yan din ang dapat natin ituro. Kanino, kaibigan kapatid? Sa ating kapwa manampalataya. Hindi yung, 8 months before, bago namatay si Pastor Lahi, ito ang sabi niya. Yung isa naman, bago namatay si Pastor Lahi, sinabi nila dito sa aking, isinulat ni Pastor Lahi dito sa aking tablet, na ako daw ang nagiging propeta.
Pag sinabi mo namang, saan? Wala na. Ay, naku. Mga kalukuhan. Ano ba yung itong mga tinuro ng mga kulukoy, Igsoon? Ha? Ang tularan natin, ang ituro natin, kaibigan kapatid, ito ang panampalataya at pagtatyaga, pag-ibig at katapatan. Tapat tayong manampalataya, tapat tayong susunod sa turo't aral ng bugtong at buhay na Diyos. Kung ano mang inahabilin ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang bugtong na sugo, Father Lai, Pastor Lai, so yun din ang ating susundin. Huwag din, ay, ako na pod kay patay na ko Father Lai, patay ni Pastor Lai, ako na pod, sinugo na po ko ron. Papitan ako, nagtutudlo na ko. Kainaan na mong espiritu, dili mo na mga Igsoon. Ano ang susundin natin at ituro at ating tularan? Ano sabi ng bugtong at buhay? Mga habilin ito eh. Mga huling habilin, tagubilin ng bugtong at buhay na Diyos. Ito po ang sabi. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking panampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Yun ang ating ituro at tularan. Hindi yung, gagawa tayo ng doktrina, mali naman. Gagawa tayo ng self-proclaiming, mali naman. Makamuritsing taog, kliber, o saan ito, pamamaagi, so kliber, gito. 11. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia. Sabi ni Pablo, kaibigan kapatid. At Iconio at Lestra, napakahirap na dinanas ko. Ngunit sa lahat ng iyon ay iniligtas ako ng Panginoon. Dalay ko ng bugtong ni Diyos. Kung tayo may naghihirap, kaibigan kapatid, huwag ka mag-alala. Ililigtas ka ng bugtong at buhay na Diyos. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamumuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Huwag natin kalimutan yan, kaibigan kapatid. Kung tayo may susunod ng bugtong at buhay na Diyos, uusigin din tayo. Kung anong ginawa ng bugtong nila sa bugtong at buhay na Diyos, yun din ang gagawin nila sa atin. Pati sa kanyang mga disciple. Uusigin din tayo. Verse 13, samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama. Ayun. Kung ano ang kasamaan nila noon, andyan pa si Father Lai, Pastor Lai, ay, naku po, lalong sumasama. Ayaw nga magpaawat, nandyan pa ang bugtong na sugo. Ngayon pa, wala na. Sila na ang propeta. Kahit na dagdagan mong asawa mo, okay lang yun. Ay, lakas ng ulan. Kaibigan kapatid. Basin nyo itong signal, Igsoon. Samantalang masama ay lalong magpakasama at ang manlinlinlang ay patuloy na manlinlinlang. Wala sila'y undang, Igsoon. At patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Balos-balos naman na Igsoon. Kung ano ang iyong ginagawa sa iyong kapwa, yun din ang babalik sa iyo. Lisod po, magtanom kag hangin, ang bagyo. Dili po, hangin yung gitanom mo niya, tubig yung bunga. Di ba? Ano pa? Verse 14, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na tutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Kaya nga, kilala ko. Ang aking 3 mentors, kaibigan kapatid, sinabi ko na balik-balikan ko yan. Ang aking 3 mentors na kilala ko sa aking buhay. Mula noong pagkabata ko hanggang ngayong matanda na ako. Kilala ko ang aking 3 mentors. Unang-una, bugtong at buhay na Diyos. Pangalawa, ang kanyang banal na salita, Biblia. At pangatlo, kaibigan kapatid, ang kanyang mga sugo. Yung mga mentors ko. Yun ang nagtuturo sa atin. Hindi yung sino pang mga guro-guro, matutudlo, propita diya. Kinsa para mga, Di na mo silbig son. O sa ingon ni Apostol Pablo, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na tutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Kilala ko nga eh. Pagkamulat ko ng aking puso't isipan,
sa banal na salita ng bugtong at buhay ni Diyos. Mula pa noon at hanggang ngayon, kaibigan kapatid, yan ang pinaniwalaan ko at wala nang sino pang Poncio Pilato na aking pinaniwalaan. May sabi niya, elected kay President. Elected President sa mata. Ako. May tamparosog kayo noon ka. Puro ka ako. May parihar mo ano ng propita dia, puro ako. Ha? Mga tao bitag isos, tibo kalibutan, pus ako-akohon. Ha? Wala ba ni ayon yung taong ako-akohon? Dagang trabaho? Siya ay problema hinoon ni dagang tanawar. Ako-akohon tanang trabaho. Ha? Dili siya igso selfish ng mga klases tao na igso. Gusto sila ray maadunahan, mabulahan. Gusto bahalag magkamang ilang isikatao. Bastos ng klases tao igso. Verse 15. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi ko, 3 mentors ko, bugtong at buhay na Diyos. Pangalawa, ang kanyang banal na salita, Biblia, kaibigan kapatid, at mga bugtong sugo. Father Lai, Pastor Lai, wala nang iba. Sabi nga po nga, sinapailain na. May hilom na. Wala na. Ay na mo pagkuha na, padayon na lang ta. Igsoon. Siya nga, napadayon din mo. Ay, natural. Kaya inyo mang giutro ang ngalan. Ha? Giutro din ngalan. Giutro mo pag-utro. Sana naman ko di minister God. Minister of the Church of the God's Kingdom. Anis righteousness. O na, pag-i-be Kingdom of Righteousness mindi ay. Ang giutro, kanang giingot ha, Church of Kiboloy. Church of Bagtutudlo. Pariya sa iyahang tarpulin, bagtutag hugawa kayo, sabal kayo, daghang kayo sulat. Ha? Kani pong usa, huwag daghang sulat, kay palayo na kuno niya, kay mo ko na sa iyahang mahal. Ang problema, Ikson, wala gisulat sa iyang tarpulin, pero dito siyang doktrina, ibutang. Gubot lang yapon, scramble. Mabitay nga lang ako Scramble Kingdom o Swingdom. Oh, mga way klaro. Huh? Kaya nga, mula pa sa pagkabata natin ay alam natin ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus. Wala nang iba, kaibigan kapatid. Itong banal na kasulatan, banal na salita ng bugtong at buhay ni Diyos, dito natin malalaman kung saan tayo papunta, kung kanino tayo susunod. Kaibigan kapatid, kung ano ba talaga ang dapat nating isa puso't isipan natin, dalhin natin araw-araw, kaibigan kapatid, sa ating buhay. At, ilabay nato ng mga di maayo nga gitudlo si Yawa, Ikson. Kaya pagka-ambisyosa na to, mga materialistic na kayo, Ikson. Tanaw si Pablo, tanaw si Pedro, mato pa niya. Ginoo di yung tanang may tabo ni mo. Tanaw ni Subog Tiberius, pahawa sa tanas. Anong istorya man to, Ikson? Anong concern naman unta to? Ni Pedro sa bugtong buhay Diyos. Tungod kay Ikson, nakita ni Pedro, anong mamatay man ka nga, Ginoo man ka? Ha? Tungod kay wani na nigi, kinasingkasing ang propesiya, Ikson. Nasulat na. Kung ano ang nasusulat, kaibigan kapatid, yun ang dapat na masunod. Hindi yung kagustuhan mo na isinulat mo sa notebook, tapos idinunoktrina mo, isinaksak mo sa Scramble Kingdom mo, at sinaksak mo sa Swingdom mo, wala! Problema yun! Doon tayo nagkabuli-buli, Ikson. Muna nga itong utok, mura na og, alos kada-adlaw, sige, dibati ta! Ito rin, muna ako, bati na kayo tanaw. Mura na kagnaw kong itong iro nga bulldog. Ano pa, kaibigan kapatid? 2 Timothy chapter 2 verse 2 to 7. Kaibigan kapatid. Chapter 2, 2 to 7. 1 to 7, kaibigan kapatid. Purihin natin ng isang bugtong at buhay ni Diyos, Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito po ang sabi. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus.
Anong gusto ng bugtong at bayros ni Apostol Pablo, kaibigan kapatid? Ha? Ano? Magpakatatag tayo sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu at kapangyarihan at karunungan ng bugtong at Diyos na ibinigay sa atin. Doon tayo magpakatatag. Huwag tayong babaling-baling na para tayong kawayan na kung saan dadalhin ng hangin, andun din tayo. Ay, sabi ni propeta, ito ang gusto. At sabi naman ni magtutudlo, ito na sa... Kaya nga may nakita akong mga follower na magtutudlo. May follower din ni propeta. Nandito rin sa atin. Palaging nagla-like doon, tapos dito susunod. Ano ba tang klaseng taong ito? Para bang, walang, Kung titingnan ninyo, kaibigan kapatid, mayroong nagpalo sa kanya, at may nagla-like, nag-love pa, nag-heart pa. Andito sa atin, kaibigan kapatid. Kaya nga, huwag tayong, sa istorya pre, di ta magkupyan sa ikson. Kaya naidaghang traidor lidri sulod. Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi, ay ituro mo rin sa mga taong magpagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ayon, kaibigan kapatid. Kaya nga sabi ko hindi natin binaliwala itong gold, bulawan, kaibigan kapatid. Banal na salita ng bugtong at bulawan ito. Perlas. Huwag nating ipaubaya sa mga taong traidor, kaibigan kapatid. Kasi alam naman natin kung sino tong mga taong gusto mo traidor. Sa bugtong ubuhin ng Diyos, sa imuhang isig ka panampalataya. Yung mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Hindi yung, ako ang tagapagturo. Biblika, Bible scholar ako Mga wa mo'y klaro. Di ba tita? Ito na ba, kung ikaw man ay ginawang guro, kagaya ng bugtong at buhay na Diyos, ay gawin mo kung ano ang gusto na makapag-iisa sa panampalataya sa puso't isipan ng bawat isa. Hindi yung, ang aking sarili, sinabi it must be for namatay. Ako daw ang sunod na sugo. At ako din ang propeta. Sabi mo, utuka yung taon. Mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Yan ba ang sabi ng bugtong at buhay ng Diyos? Kasi nga sinabi niya, deny yourself. Kasi ambisyosa ka ito, ambisyoso. Iwan nyo na yan. Magpakumbaba kayo. Verse 3, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Nakanood, itong makibahagi? Gusto mo, bahagi Santa iya, bahala na mo diha. Ija, aho ta. Yan ba ang sabi ng bugtong at buhay ng Diyos? Sinabi ba ito, magbahagi kayo? Hindi. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Kaya nga, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi yung sarili mo. Deny yourself. Hindi yung i-deny mo yung bugtong at buhay ng Diyos sa kagaya ni Pedro. Pedro, sa pangatlo, pagtugtugaok sa manok, imo nyo kong i-deny. Pedro, hindi na ginawa mahitabo. Pangulo, di na mahitabo. Pastor, di na mahitabo, pastor. Pero karon, wa pa ni tugtugaok manok, gihitabo na. Sinisikap ninyong mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Binigyan ba natin kasiyahan? O yung sarili mo lang binigyan mong kasiyahan? Yes, kami nanim. Gusto ito masinugo dito. Nagkita kwarta. Mahimot ang propeta. Magtutudlo. Naraman diri di ay nga. Lingkod-lingkod lang ta. Pakan ang tag-apol.
Ambisyoso, iro magbili iro. Ha? Ininay apps. Ay, ayok sugo aki sinugo urban. Kundi, may isa ni Apple, ipakaon ni sinugo. Wa oroy kagabae. Ayaw mo daklong ulo ah. Ha? Pergaba ng class tao, no? Muna ganahan sila, Exxon. Muna ganahan siya. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Bakit? Saan ba tayo nagiging abala? Sa pagiging, debatidor? Sa pagiging ambisyoso, mga ambisyon ta? Exxon? Padaot sa mga pastor, padaot sa mga sao naman taon, unsa ingon sa pagkibig Dios, ayaw pagkipandibate kay makadaot na sa mga taong gusto mo duol sa Dios. Kaya mong sigihan og paghilabot tong lain tao, Igsoon. Masya kamo, manghilabot mo muna mo. Ay natural. Kaya inyong gidala, gingari ang pagkamatarong, nagpakaulaw ra mo. Ha? Asa man mo tira di ay? Dito sa mga tao wala nito ubog tong ubog. Okay. So diri kita mo tira. Kaya nga naman, naaman di gadala mo ngalan sa bugtong buhay Diyos. Tapos, Ison na ison? Pwede lisura. Ginawang negosyo ang kaharian at pangalan ng bugtong at buhay ni Diyos. Ison na ison eh. Unang diri kita mo birahan. Kaya nga naman, nagpakaulaw mo. Nagpakaulaw mo sa pangalan sa bugtong buhay Diyos. Dadala mo anak. Nga, di mo tanan ninyo dapat ipasibantong inyong kaugalingon. Dapat ang bugtong buhay Diyos. Kung naman mo'y dapat inegosyo, Igsoon. Labi na kayo mga original back to Christ. Kung naman mo'y inegosyo, may awat na po si magtutuldo. Ihimol pong kaligtasan ng lana. Ang sa mga back to Christ original, ang ilang power ID. Power medal. Kaligtasan. May awat po si magtutuldo. Kaligtasan po na kuno. Pero matao mga ano? Isudar si mga tao, mga murang nalisong utok. Igsoon. Muuyon mo na, Igsoon. Daghan na ta, Igsoon. Managhan gini sila. Mga tao, mga sintunahog utok. Lucas chapter 6 verse 27 to 31. Ibigyan kapatid. Ano bang sabi? Purihin tayo ng isang bugtong at buhay na Diyos. Kung totoo man tayo, na tayo ay, dinidinay natin ang ating sarili sa pang material, kaibigan kapatid. At yung ipapasok natin ay susunod tayo sa bugtong at buhay na Diyos at ang kanyang banal na espiritu kapangyarihan, ang kanyang banal na sugo, banal na salita, kaibigan kapatid. Ito ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos. Sa panulat ni Apostol Lucas chapter 6 verse 27 to 31, ito pong sabi. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. Subalit, sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin. Sino nagsabi nito? Ang bugtong at buhay na Diyos sa panulat ni Apostol Lucas. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Ito ang pinaka first golden rule sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Pag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Ano kaibigan kapatid? Sidampal ka kaibigan kapatid. Tapos iyan mo, ano pa? Sa kuyawa pa rin balao sa Ginoo. That was a golden rule kaibigan kapatid. Nga, kapila naman mo pakulay, natural. Ison. Kaya nga naman, igsuon na ito na-scam lang sa yawa. Munang birahan, gisoon, para makalimadmad. Pero ang atong pag-ampo ay nila, bugtong uboy nga Diyos. Manginaot ko, imong balak ang espiritu kong kaalam, magagiya silang kasing-kasi ko na una, tungo kay nasayod ko amahan. Mato pa sinugo, kung nakakita pa lang kasi yawa, nag-akbo, nagsigig tilap-tilap siyang dagway. Pero galing lang, di makitaan, igsoon. Muna nga,
Lisod kayo, Igsoon. Ha? Bilang manampalataya, bilang mga nagdadala ng magandang balita sa banal na salita ng bugtong at bayot, kaharian at katuwiran. So yan po ang ating panalangin sa bugtong at bayot Diyos. Yung mga kabutihan, ipagpipray natin na sila po ay bigyan ng kalakasan, kagalingan, at espiritu kapangyarihan at karunungan upang sila ay mabukas ang kanilang puso at isipan na sila po ay nakagawa ng anomalya sa kaharian ng bugtong at bayot Diyos. Yan yan talaga ang ating ipinagpray, kaibigan kapatid. Ano pa? Bigyan mo ang bawat humingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Buhatan ngadto sa uban ang gusto niyang buhaton di kanimo. So, munay golden rule sa bugtong bayot Diyos. Peacemaker, peace lover, peacekeeper, agape love, igsoon. Past life na to igsoon, naadya ang gitawag og kabubuton sa Dios, ang iyahang gitawag og bulawanon nga balaod sa gingarian sa bugtong Dios. Pagpaubos, pagigugma, pagkaluoy, pakigdait, di ba? Mo na gusto sa bugtong Dios. Muna nga mailhan na igsoon kung nagdinay ang atong gidinay nato atong kagulingon sa pagkalibutan, mo paingon ta sa espirituhanon, mahibaw-an igsoon. Ngano man, ato may aging adlaw. No, nakaingon tong ubang tao siya nga, wa gid ko ani ingon ni kay siya man mismo miingon ako nga, wa ra ba yu ka naman sinamo? O nakita mi sa friends. Nakita mi igsoon, gianan ko yun, huy. May gabi Oh, di ba? Tungod kay para basi makaingon sila igsoon sa buwar na kay live ang god. Tiloy. Ang gusto sa bugtong videos, dapat mo na ato ang gimo. In personal, on camera or off camera, dapat mo na atong gibuhat igsoon. Dili pagpakuring nun. Sama atong isa ka propeta ba nga, diha pa sa live niya, ababig ate kay igsoon, ibutan yung sinako nga pangutana, di magkita ta. Tubagon ta mo, o karon nakita. Wa na action sa gamay. Bati mo na igsoon. On camera, kung unsa imuhang kuan diha, mura po na imo sa off camera sa gawas. Di kay nasa on camera, ay kita wala tawag karnero ba sa gawas na lobo. Okay? So, sa katapusang bersikulo igsoon, kay atong oras na si Pastor Ben, nag-live na siya igsoon. Ephesians chapter 6 verse 1:13, kaibigan kapatid. Efeso kapitulo 6 bersikulo 1:13. Dalaygon kayong bugtong ubing Dios sa mga Dios nga Hesus Kristo. Sa kanunay 5 na lang. 5 to 9. 5 to 9 kasi yung oras na to. So, basa pa ta. 5 to 9. Katuruan ito para sa mga pipin at amo, kaibigan kapatid. Ito po. Verse 5. Sabi natin. Nagla-live ako. Brother. Tawag ito Verse 5. Sabi dito, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng buong paggalang, takot at katapatan na parang si Kristo ang siya ninyo pinaglipan. Kapatid? Ano kapatid? Ano ba to? Ano bang sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Ay, ano ba to? Laga na may nagguan igsoon. Okay, ano ba ito? Merong mga inkanto. Anong sabi dito? Mga alipin,
Sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong paggalang, takot at katapatan na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. So para sa mga alipin, kaibigan kapatid, kaya nga sabi na yung awit ako'y alipin mo kahit hindi batid. Pero hindi totoo yun Yung totoong alipin, ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos, yung tayo ay magpapaalipin ng bugtong at buhay na Diyos kung sino mang tao na nakatataas sa atin, maranggo natin, trabaho tayo ng may paggalang at may pagsunod na hindi naman sila nakapaapak sa ating panampalataya, kaibigan kapatid. Kaya nga may paggalang tayo, may katapatan, takot. Hindi yung natatakot tayo na wala tayong matrabaho kasi Sabado, trabaho ka. Natakot ka. Trabaho ng pugko. Hindi ganyan, kaibigan kapatid. Ang takot at katapatan ay yung pagrespeto yon. Tapat sa trabaho, kaibigan kapatid. Yan ang gusto ng bugtong at Diyos. Gawin ninyo iyan. May nakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo ay mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, yan daw ang ating gawin. May nakakita man o wala, igsoon. Kung nagtrabaho ka, trabaho diha. Sa mga kanina, igsoon. No? So, sila, ang uban, ang handang na siguro mga sayo na kayo. Kung na po ko'y puntirya, igsoon, nga gusto na kong humanon. No, gihuman ako. Igo yun, abot alas 5, igsoon. Nahuman yun. Kay, lahi ni, balik, sumuhan ko igsoon. Ano na trabaho, pag-ingon nga, diya ka nga, humanon. Para, lahi na po ugma. Kay, sumhanon kay ko igsoon. Sumhanon ko kanang bitong, di po ganahan kay, kasi inota nga, sige na mag-istorya naman, balik istorya. Ulaan po igsoon. Di ko ganahan na, tiguwang na ta. Gawin natin. May nakakita man o wala, kaibigan kapatid. Kasi may totoo tayong paggalang, takot at katapatan sa bugtong at buhay ni Diyos at sa mga taong may mataas nating ranggo. Kasi empleyado tayo May designated area tayo na ganito ang gawin mo diyan ha. Tapos ito. So mayroon ng guidelines na kung ano ang gawin mo. Gawin mo nang may paggalang at katapatan, kaibigan kapatid. Yun ang gusto ng bugtong at kagaya ng ating paggalang at tapat sa paglilingkod natin sa bugtong at buhay ni Diyos. Verse 7, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Yan, kaibigan kapatid. Yun ang ating ilagay sa ating puso't isipan. Hindi yung kabi, mura pag kagkuhan ba nga, alam mo kung nakita, nagsaon, abi kay inanay ang trabaho sa simbahan niya, mura astig, bisa kay, mo gina kong trabaho sa simbahan, God. Ili na, so, mo nang, na nakuyawan sila, igsoon. Kaya tanaw nila, kuhan ito, kuhan, dili na yung panghinambog, igsoon, hugaw, magkakagnawang brado niya, pagtanaw di, pag nagkuhan, nagformal na pag-istorya, igsoon, diya na bugtong videos na pakita sa iyang espiritu gam kaalam. Dili na ingon nga, magwata nga, kita Bible scholar ta, barayta, dili, ayaw na igsoon. Kaya nga naman, dili mo believe ang bugtong video sana. Pagpakumbaba ba, pagpaubos, sa diyang, pwede ikaw na imuhan ng turno, o sige, diya, istorya. O dito igsoon. Dito sila nakaingon, di may maayo nga, magpataas na ito gugulingon kay tanawa na to, kaingon na to, og unsa ng tohanag, way grado, way kuan niya, nansara na siya, mamawiray ra, maintenance na niya, di, natukan, igsoon. Dili gusto ang bugtong video sana, nga mo ikuan mo kaugaling ipatasip, dili, igsoon. Bugtong video si paubos ka, bugtong video si pataas, kay munay, pwede. Okay? Verse 8, sa katapusan, igsoon. 8 to 9. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman
maging siya man ay alipin o malaya. No? Yan ang ating tandaan. Ang gantimpala na binigay ng bugtong at Diyos doon sa kaharian ng bugtong at Diyos. Wala tayo sweldo, igsoon. Mo gini ato ipa kuha silang kahuna-una kasing-kasing. Wala tayo sweldo diri. Ang atong gihandom nga sweldo, igsoon, ang katong kinabuhing dayon, igsoon. Kaluwasan, gusto ta mo puyo sa gingariya sa bugtong sa kauban ng bugtong sa uban niya mga anak o katawan. Moro gid na, igsoon. Moro gid na ato ang gipangandoy sa kanunay. Pero og nangandoy ka sa kalibutan, wa nimo pangandoy atong tuwa didto. Problema jud kanako, igsoon. Diha nimo makita imong kaugalingon nga,